Our verse for today is in Romans chapter 12 verses 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. What did you get, Charles? Charles, what did you get? Wala lumalabas sa bibig mo. Ako, May nakuha ako pero hindi sa ano eh. Andyan. ano yun? I-respect daw natin si Lord. Respect? Yeah. Ako, sinasabi dito sa DBS ngayon, dalawang verse na lang, just di ka pa nakukuha ng tawag nito. Sinasabi dito na the best worship that we can give, actually the proper and true worship na I-offer kay God. may bibigay natin kay God, na pleasing kay Lord, yung matutuwa si Lord, is to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, siguro, ang sinasabi dito, na ang the best worship daw ay Yung oras natin. na i-sacrifice natin yung sarili natin. I-offer natin yung sarili natin para kay Lord. Like, doing something good to glorify His name or to please the Lord. Yung mapasaya ba natin ang Panginoon. Sinasabi rin dito, paano nga ba natin magagawa yon? Sinasabi dito, di ba? Na paano natin mapiplease si God? At paano tayo makakagawa ng mabuti? Lalo na napakahirap gumawa ng mabuti sa mundong kinagagalawan natin. 'Di ba? Kasi napakarami na talagang mga masasamang nangyayari sa atin at marami na rin yung mga masasamang tao sa paligid natin. Maraming unfortunate na mga unfortunate na experience tayo dito, 'di ba? So napakahirap gumawa ng mabuti and at the same time magstay na maging mabuti. So, sinabi naman dito, dapat daw, we do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi kung susunod ka sa pattern na nangyayari sa mundo ngayon, na puro TikTok ang ginagawa ng mga kabataan, di ba? Tapos, hindi na nagba-Bible, hindi na rin importante yung pagsisimba sa kanila, di ba? If you follow the pattern of how the world runs right now, malilito talaga tayo at maliligaw tayo. Pero napaka-importante na magbasa tayo ng Bible because that's when the Lord can renew your mind. Ito 100% totoo to kasi nangyari to sa akin. When you read the Bible, little by little, God uses the Bible to renew your mind. So, mababago yung perspective mo sa buhay. Mababago yung Pananaw mo, di ba? Yung nga, perspective, pananaw. Tapos, then, you will be able to know God's will. Kung ano talaga ang pleasing sa Panginoon at kung ano yung mabuti. Naintindihan? Diba sinabi kanina na the best worship is to offer yourself as a living sacrifice kay Lord, pleasing and holy, gumawa ng mabuti at nakakatuwa sa Panginoon. So, paano daw natin gagawin yon? By letting our mind be transformed through God's Word. Kasi by doing so, you will be able to please the Lord and do good things all the time. Okay? That's our verse and the best today.